Hello guys. Ang topic naman na i-share ko sa ngayon ay about sa kung gaano kabilis na i-release ang plaka or yung processing ng ORCR tsaka plaka. In just 1 month, nakuha ko na yung plaka ng mai-share ko lang, nakuha ko itong sasakyan February 3rd week ng February. So, nung nirelease yung sasakyan, ang pinrovide lang nila is yung kopya ng mga resibo ng purchase. Binigay nila sales invoice, and then pinapirma nila ako nung no ORCR, no travel policy nila. So, ito kasi policy din ito ng LTO na kapag wala ka pang ORCR, hindi mo pwedeng ilabas yung sasakyan. Pinapirma nila ako. Yung resibo nila is valid for a day lang. I-honor lang siya, kunwari masita ka, i-honor lang siya para maiuwi mo yung sasakyan. Pero hindi mo siya magagamit na i-present kung sakaling hiningaan ka ng authorities ng ORCR. After nyon, nagpirma tayo doon, and then nag-promise sila na ibibigay nila yung ORCR within 30 days. Siyempre, naintindihan naman natin yung process. Hindi naman nila kayang i-provide kaagad kasi una, may internal process sila kung sa pagsasubmit sa LTO. After that, may sariling process din si LTO para bigyan tayo ng ORCR or i-register yung sasakyan. Siyempre, may mga checking sila dyan, proof ng sales, ipaprocess nila dyan bago pa nila ma-i-register mismo yung sasakyan. And siguro after nyon, para makuha ulit ng dealership yung OR NCR nung sasakyan na na-i-register nila. Kung bibigyan natin ng tigwa 1 week, 21 days na kaagad yon. Kaya siguro ang pinapromise ni Casa is 30 days. Meron silang allowance nila in case magkaroon ng trouble or may mga hingin pa si LTO na additional documents or supporting documents pa. So, yun. Naiintindihan naman natin yung process na yon. Pinirmahan natin yung no travel policy. 30 days yun. Pinramis nila na ibibigay nila yung ORCR. Natupad naman nila yung promise nila. Parang 29 days pa lang nag-message na sila sa akin na available na yung ORCR ko. So, kinuha ko yon para mailabas na yung pwede ko nang ilabas-labas yung sasakyan. And then, ang nakalagay sa sasakyan natin is yung conduction sticker. Meron namang pinrovide si dealership na template ng conduction sticker nila. So, ito yung template na approved din ng LTO. Meron kasi yung iba gumagawa lang nung customized dyan. Marami kasi dyan na-order sa labas. Pero may mga kulang na detalye na kumbaga makita ka ng LTO, sisitahin ka kasi wala sa standard yung mga information na nandun sa pina-customize na plaka. So, si dealership, nagpo-provide sila ng customized na plaka nila. May pangalan ng dealer and then yung information ng sasakyan. Then yun nga yung conduction sticker. So, yun yung valid na gamitin according sa policy ng LTO. Yun yung nakakabit sa sasakyan natin, nailabas na siya dahil meron ng ORCR. Pero hindi ko in-expect na after a week na nakuha ko yung ORCR, meron na kaagad silang na-provide na plaka. Parang after a week nag-message sa akin yung dealership na available na din yung plaka. So sinabi ko, nakukunin ko na kaagad. Sinabi ko yung schedule. In just 1 month, nakuha ko na yung plaka. So ayan, tara, samahan nyo ako. Tingnan natin yung plate number ko.